Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion ng Police Community Affairs and Development Group. At ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin bilang special guest co-host si Ms. Cherry Ann Alex Solomon, ang Mrs. Planet Philippines 2025. Kamusta, Ms.? Mabuti po, magandang hapon po, Sir Eton. Maraming salamat po sa pag-welcome po sa akin dito sa Kampo Krame. At isang karangalan na maimbitahan dito sa Police News Network. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Lalaki arestado matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Caloocan. Lalaking may kasong statutory rape, arestado ng mga otoridad sa San Fabian, Pangasinan. Wanted person na may kasong attempted homicide, arestado ng RMFB 8. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape, arestado ang isang lalaki na tinaguriang top 1 municipal most wanted person sa operasyon ng mga otoridad sa San Fabian, Pangasinan. Hindi titigil ang pambansang pulisya sa paghuli sa mga wanted person upang mapanagot ang mga may pananagutan sa batas. Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, ibalita mo. Naaresto ng mga tauhan ng San Fabian Municipal Police Station ang top 1 most wanted person sa antas na municipal matapos isilbi ang warrant of arrest sa barangay Kayangan, San Fabian, Pangasinan. Kinilala ang suspect na si Ramram, 22 taong gulang, walang asawa at residente ng sabing barangay. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na walang nirekomendang pensa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Fabian Municipal Police Station ang naarestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa korte.
Mula dito sa Ilocos Region, ako yung PNN Correspondent Postmaster Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, taga-taguyod, Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Romero. Matapos ang mahabang biyahe at paglalakad, mainit na sinalubong ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 2 ng mga residente ng Tumawani kung saan nagkaroon ng community outreach program na nagbigay sa kanila ng kasiyahan at pag-asa. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Janet Balad. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Victor P. Pagulayan, Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion 2, matagumpay na isinagawa ang isang community outreach program sa Barangay Antagan First, Tumawini, Isabela. Katuwang ng RMFB2 sa nasabing programa si Mr. Florante Bailon, Pangulo ng Pagmamahal alay sa AGTA, at ang 201st Maneuver Company na pinamumunuan ni Police Lieutenant Marverick E. Bigares. Layunin ng aktibidad na ito na may padama ang malasakit at serbisyo ng kapulisan sa mga mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at suporta sa komunidad. Ipinakita sa naturang programa ang pagkakaisa ng mga ahensya at organisasyon para sa iisang layunin, ang mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng mamamayan bilang bahagi ng advokasiyang to serve and protect na patuloy na isinasabuhay ng RMFB2. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balad. Upang maiwas sa banta ng iligal na droga at terorismo ng mga kabataan, matagumpay na nailunsad ng KK Summit 2025 ng mga tauhan 51st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa Santa Maria National High School, Ifugao. Patrolwoman Myra Beran, ibalita mo. Tagumpay na sinagawa ng 15 of 1st Maneuver Company ang KK Summit 2025 na ginanap sa Santa Maria National High School sa Alfonso Lista, Ifugao nito lamang ika-17 to 19 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng 15 of 1st Maneuver Company, katuwang ang 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na dinaluhan ng mga Youth Mobile Force Ifugao, IFSU Potya ROTC Unit, KK Alfonso Lista Chapter at mga sanggunyang kabataan. Mahigit 3 araw na puno ng kaalaman at inspirasyon ang naranasan ng mga kabataan. Tampok sa summit ang mga lecture ukol sa anti-drugs, anti-bullying, mental health, public speaking at leadership. Hindi rin nagpahuli ang mga masayang bahagi ng programa, gaya ng talent show at team building activities na nagbigay daan sa pagpapalawak ng pagkamalikhain at samahan ng mga kabataan. Ang aktibidad ay may temang kabataan ngayon, leader ng kinabukasan, nang handang yakapin ang kanilang kakayahan at gampanin sa paghubog ng mas maliwanag na bukas. Layunin ng aktibidad na ihanda ang mga kabataan bilang responsibleng mamamayan at leader ng komunidad. Mula dito sa Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Myra Beran, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beran. Aabot sa 136,000 halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasabat sa buy-bust operation ng Orani PNP. 2 drug suspects arestado. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jilly Peña. 2 lalaki ang naaresto sa matagumpay na buy-bust operation na sinagawa ng mga tauhan ng Orani Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 3 sa Barangay Calero, Orani, Bataan. Nasa kote ang mga suspect matapos mahuling aktong nagbebenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Sa sinagawang protective search, na-recover pa ang 4 na medium-sized sachet ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang timbang na 20 grams at katumbas na halaga na 136,000 pesos. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa Orani MPS Custodial Facility habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ang operasyon ay tugon sa direktiba ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ukol sa pagpapalakas ng managing police operations at pagpapatupad ng mas pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga sa buong suporta ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, patuloy ang determinasyon ng mga kapulisan ng Bataan na sugpuin ang ilegal na droga sa lalawigan at tiyaking walang puwang ang mga sangkot sa ganitong gawain. Patuloy rin ang kanilang panawagan sa publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako inyong PNN Correspondent Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng 4 na lalaki matapos ang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng San Mateo Municipal Police Station. 646,000 pesos na halaga ng shabu ang kumpiskado. Patrolwoman GB Marie Pamoso, magbabalita. Bisa ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, 4 na sospek ang nadakip ng mga tauhan ng San Mateo Municipal Police Station matapos ang ikinasang bypass operation sa bayan ng San Mateo, Rizal. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Chong, 29, alias Jo, 24, alias Jolo, 31, pawang mga taga San Mateo, at alias Marvin, 29, residente naman ng Rodriguez, Rizal. Sa naturang operasyon, nasamsam mula sa mga sospek ang 10 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 95 gram at tinatayang nagkakahalaga ng 646,000 peso batay sa standard drug price. Na-recover din ang ilang mga ebidensya kabilang ang isang pouch bag, 2 motorsiklo, 6 na pirasong 100 peso bill at 3 pirasong bypass money. Ang operasyon ay isinagawa ng Municipal Drug Enforcement Team ng San Mateo Police sa koordinasyon ng PIDEA. Kasalukuyang nakapiit ang mga sospek sa San Mateo MPS Custodial Facility habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng dedikasyon ng Rizal Police Provincial Office sa direktiba ng PNP na paigtingin ang kampanya kontra iligal na droga, tungo sa layuning makamit ang isang drug-free Rizal. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Sa tulong ng komunidad, arestado ang isang 37 anyos na lalaki matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril ng mga tauhan ng Caloocan City Police Station. Kalibre 38 na baril at bala nasabat. Ang balitang ito ay mula kay Police Corporal Abigail Rojas. Arestado ang isang 37 anyos na lalaki matapos mahulihan ng iligal na baril ng mga operatiba ng Caloocan City Police Station sa Barangay 176A, Bagong Silang, Caloocan City, dakong alas 12:50 ng madaling araw. Base sa tip mula sa isang concerned citizen, agad na rumesponde ang mga tauhan ng Substation 12 ng Caloocan CPS. Nakita ng mga pulis ang hawakan ng baril na nakalitaw sa bewang ng suspect kaya agad itong inaresto. Nakumpiska mula sa kanya ang isang kalibre 38 na revolver na walang serial number at may lamang 2 bala. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Abigail Rojas. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Ian, ibalita mo. Nagtipon at nagkaisa ang mga miyembro ng kapulisan at mga civilian gun enthusiasts sa formal na pagbukas ng First RD Kasaligan Cup sa pangunguna ni Police Brigadier General Cepino Diligan.
Regional Director ng Police Regional Office 6 na ginanap sa Pro 6 Multipurpose Hall, Camp General Martin Chupelo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. Nito lamang 21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay isang PPSA Level 1 handgun at PCC sanction match at PNP Marksmanship Enhancement Competition na binubuo ng 6 na stages at may minimum of 120 rounds. Ang RD Kasaligan Cup ay isang paligsahan sa pagbaril na layuning palakasin ang disiplina, husay at pagkakaisa sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Ginoong Glicerio Subok, Acting President ng Falcon Bay Gun Club Iloilo, na katuwang ng Police Regional Office 6 sa matagumpay na pagsasagawa ng kompetisyong ito. Itinampok din sa aktibidad ng isang ceremonial shoot na pinangunahan ni Police Brigadier General Ligan kasama ang command group at si Ginoong Subok bilang hudyat na opisyal na pagsisimula ng paligsahan. Ang ganitong aktibidad ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng operational at combat readiness ng mga kapulisan, kundi nagsisilbi ring tulay sa mas matatag na ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng PNP at ng mga civilian shooters tungo sa kapayapaan at kaayusan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Lalaki may kinalaman sa illegal na droga, arestado sa operasyon ng mga otoridad sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Ang buong report ay hatid ni Patrolwoman Flora May Asares. Hawak ng kapulisan ng Cebu City ang isang driver na top 7 most wanted person municipal level na may kasong paglabag sa Section 5, Paragraph 1, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Virama Avenue, Barangay Guadalupe, Cebu City noong ika-21 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Vincent P. Bontilao, Officer in Charge ng Police Station 9 Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Alex, 38 anyos, na residente ng Sector 5, Barangay Pagsabungan, Mandawi City, Cebu. Ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag, Section 5, Paragraph 1, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 9 ang suspect para sa dokumentasyon ang tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Cebu City ay nangangakong mas papaigtingin pa ang kanilang kampanya na labanan ng iligal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. First Regional Director Kasaligan Cup, matagumpay na nagbukas sa Police Regional Office 6. Ang report ay mula kay Patrolwoman Charmaine Balunsat. Nagtipon at nagkaisa ang mga miyembro ng kapulisan at mga civilian gun enthusiasts sa formal na pagbukas ng First RD Kasaligan Cup sa pangunguna ni Police Brigadier General Josepino Diligan, Regional Director ng Police Regional Office 6 na ginanap sa Pro 6 Multipurpose Hall, Camp General Martin Chupelo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. Nito lamang 21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay isang PPSA Level 1 handgun at PCC sanction match at PNP Marksmanship Enhancement Competition na binubuo ng 6 na stages at may minimum of 120 rounds. Ang RD Kasaligan Cup ay isang paligsahan sa pagbaril na layuning palakasin ang disiplina, husay at pagkakaisa sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Ginoong Glicerio Subok, Acting President ng Falcon Bay Gun Club Iloilo, na katuwang ng Police Regional Office 6 sa matagumpay na pagsasagawa ng kompetisyong ito. Itinampok din sa aktibidad ng isang ceremonial shoot na pinangunahan ni Police Brigadier General Ligan
kasama ang command group at si Ginoong Subok bilang hudyat na opisyal na pagsisimula ng paligsahan. Ang ganitong aktibidad ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng operational at combat readiness ng mga kapulisan, kundi nagsisilbi ring tulay sa mas matatag na ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng PNP at ng mga civilian shooters tungo sa kapayapaan at kaayusan. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng pambansang pulisya pagdating sa oras ng sakuna na tatama sa bansa, nakisa ang mga miyembro ng Regional Mobile Force Battalion 13 sa isinagawang 3-day basic life support at standard first aid training sa Basilan. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Leonora Gawang. Isa ang mga personahe ng Regional Mobile Force Company sa isinagawang 3-day basic life support at standard first aid training sa Medical Center Health Emergency Basilan nito lamang 15 hanggang 17 ng Oktubre taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang naturang aktibidad dahil sa pagtutulungan ng mga personahe ng RMFB 14B sa pamumuno ni Police Major Ferric J. Kumafay, Company Commander at Medical Center Health Emergency Staff na naging mga pangunahing tagapagturo. Sa isinagawang 3-day basic life support at standard first aid training, itinuro sa mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman at kasanayan sa pagtugon sa mga sitwasyong pang-emergency tulad ng tamang pagbibigay ng CPR, pagsasagawa ng rescue breathing at pagbibigay ng paunang lunas sa mga nasugatan o nawalan ng malay. Tinalakay rin ang wastong paggamit ng mga first aid equipment, tamang paraan ng paghawak sa mga biktima ng aksidente at ang kahalagahan ng mabilis ngunit maingat na aksyon sa oras ng sakuna. Layunin ng aktibidad na ito na mapahusay ang kakayahan ng mga tauhan sa pagtugon sa mga emerhensya at pagsasagawa ng mga hakbang sa pagliligtas ng buhay bilang bahagi ng kanilang pangako sa kaligtasan ng publiko at kahandaan sa sakuna. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrol Woman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muli magpasalamat sa ating masusugid na manonood ng Police News Network at syempre pa sa ating special na Mrs. Philippines International. Ako po ang reigning Mrs. Philippines. Ikakatawan ko po ang ating bansang Pilipinas at nawa po ay pagpalain nawa tayo sa aking laban at mabigyang karangalan po natin ang ating bayan. Maraming pong salamat. Raise our flag very well sa Turkey, sa Europa po. Pinapasalamatan at binabati ko po si aking Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartares Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, at PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Josaro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Aga. Sa lahat ng personal ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa,
Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 64 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansang balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si MVP Loreto Bonifacio Concepcion ng Police Community Affairs and Development Group. At ako naman po, si Mrs. Cherian Alex Solomon, Mrs. Planet Philippines 2025. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito, ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, ang bago Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.